Sa room 201 ng isang maliit na hotel sa Pattaya, Thailand, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa mga pulis maging sa mga veteranong opisyal na sanay nang humarap sa iba't ibang insidente. Tuyo na ang dugo sa puting sahig na gawa sa tiles habang katahimikan na lamang ang naiwan matapos ang isang gabing nauwi sa trahedya. Ang Pattaya ay kilala bilang lungsod na halos hindi natutulog, puno ng makukulay na neon lights at musikang umaalingaw-ngaw sa mga lansangan, kung saan milyong-milyong turista ang pumupunta upang maghanap ng iba't ibang uri ng karanasan. Sa likod naman ng makintab na imaheng ito, isang malagim na krimen ang naganap na yayanig sa buong lungsod. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Woranan Panatcha, isang transgender woman na may matatag na personalidad at nagmula sa isang rural na bahagi ng Thailand. Ipinanganak siya sa isang simpleng pamilya sa isang tahimik na nayon sa hilagang bahagi ng bansa at siya ang bunso sa magkakapatid na minahal ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kuya at ate. May mga lumang litrato pa ring nagpapanatili sa alaala ng isang payat na teenager bago niya tuluyang nakilala at ipinakita ang kanyang tunay na sarili. Hindi malinaw kung kailan eksaktong nagpasya si Woranan na simula ng kanyang paglalakbay sa gender transition, ngunit nang piliin niyang mamuhay bilang kanyang tunay na sarili, gumamit siya ng bagong pangalan at buong pagmamahal siyang tinawag ng lahat na Mina. Matapos makapagtapos ng high school, sa halip na tahakin ang karaniwang landas patungo sa universidad, pinili ni Mina na mag-aral ng wikang Chinese dahil umaasa siyang makapagbubukas ito ng mga bagong oportunidad para sa kanya sa Taiwan. 2 taon siyang nagsikap sa magandang islang iyon at bukod sa pagiging mas mature niya, nakapag-ipon din siya ng malaking halaga ng pera. Nang makauwi siya sa Thailand, nagsimula si Mina ng isang specialized service industry na madaling maunawaan ng sinumang pamilyar sa uri ng trabaho na karaniwang makikita sa isang lugar tulad ng Pattaya. Upang pagandahin pa ang kanyang hitsura at mapalakas ang kanyang kumpiyansa sa sarili, malaki rin ang kanyang inilaan na pera para sa cosmetic surgeries. Sa isang ospital lamang sa Bangkok, sumailalim siya sa hindi bababa sa 3 hanggang 4 na procedure at ang pinakahuli ay isinagawa noong unang bahagi ng 2025. Malaki ang naging pagbabago sa kanyang hitsura at kasabay nito ay dumami rin ang mga oportunidad na dumating kay Mina sa kanyang trabaho. Dahil naging mas matatag ang kanyang kita, nakakapagtabi siya ng humigit kumulang 10,000 baht o nasa 16,390 pesos bawat buwan. Isa sa mga bagay na hinangaan kay Mina ay ang kanyang matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Sa halip na gastusin ng labis ang kanyang kinikita tulad ng ibang kabataan, regular siyang nagpapadala ng pera sa kanilang tahanan. Kalaunan, ang perang iyon ang naging pangunahing pinagkukunan ng kanilang pamilya upang makatulong sa mga gastusin at makibahagi sa mga pangangailangan ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng tahimik na sakripisyo ng kanilang anak ay unti-unting naging mas maayos ang kalagayan ng pamilya ni Mina. Ang dating simpleng bahay nila sa kanilang hometown ay naipagawa at naging mas matibay at mas maayos na nagsilbing malino na patunay ng mga taong walang tigil siyang nagsikap para sa kanyang pamilya. Para naman sa mga taong nakakakilala sa kanya, si Mina ay isang mabait, palakaibigan at mahinahong babae na palaging magalang sa mga nakakasalamuhan niya. Ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang isa sa pinakanatatanging bahagi ng kanyang pagkatao. Madalas niyang ibahagi sa kanyang mga magulang ang mga simple ngunit makabuluhang pangarap na nais niyang matupad balang araw. Kapag sapat na ang kanyang naipon, nais niyang isama ang kanyang mga magulang sa paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo mula China hanggang sa mga pangarap niyang destinasyon sa Europe. Sariwa pa sa alaala ng pamilya ang mga pangarap na iyon nang magsama-sama silang nagdiwang ng songkran noong kalagitnaan ng Abril sa isang masaya at mainit na pagsasama ng buong pamilya. Walang sino man ang makapaghihinala na 10 araw lamang ang lilipas at isang nakakagimbal na trahedya ang biglang darating, wawasak sa mga pangarap at pag-asa ng isang batang babae at mag-iiwan ng matinding sakit sa mga taong pinakamamahal niya. Noong umaga ng ika-26 ng Abril 2025, isang emergency call ang biglang gumambala sa tahimik na operasyon ng Pattaya Police Station.
Ang ulat tungkol sa pagkakatuklas ng isang katawan sa isang inuupahang silid ang nag-udyok sa buong police force na agad kumilos. Nang makarating ang mga pulis sa room 201 sa ikalawang palapag, tila normal pa ang sitwasyon sa labas ng silid. Maayos at malinis ang kwarto gaya ng karaniwan. Ngunit nang makapasok sila sa banyo, biglang natigilan ang lahat sa harap ng isang trahedyang mahirap ilarawan. Maging ang mga pulis na sanay nang humarap sa iba't ibang kaso ay hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Sa harap nila ay isang crime scene na napakalubha at mahirap paniwalaan. Isang buhay ang tinapos sa isang napakalupit na paraan at ang eksenang iyon ay tiyak na mananatiling nakatatak sa isipan ng mga taong unang nakakita nito. Ang unang mahalagang pahiwatig ay nagmula sa isang staff member na nakatalaga sa paglilinis at siyang unang nag-ulat tungkol sa insidente. Ayon sa kanya, bandang 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw noong ika-26 ng Abril, habang siya ay nagtatrabaho sa unang palapag ay napansin niya ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa itaas. Una niyang narinig ang malalakas na tunog, sinundan ng mga sigawan at tila pagkikipagbuno bago tuluyang umalingaw-ngaw ang desperadong paghingi ng tulong ng isang babae sa katahimikan ng gabi. Naramdaman niyang may hindi tama sa nangyayari at naisip niyang tumawag sa pulis, subalit nanig ang takot at pag-aalinlangan kaya hindi niya ito agad ginawa. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na baka magkasintahan lamang ang nagtatalo. Nang muling bumalot ang katahimikan sa itaas na palapag, sinubukan niyang magpahinga kahit hindi pa rin mawala ang kanyang pag-aalala. Pagsapit ng umaga ay hindi pa rin nawala ang hindi magandang pakiramdam niya kaya napagdesisyonan niyang i-report ito sa hotel management. Nang buksan nilang dalawa ang room 201 sa ilalim ng dahilan na magsasagawa sila ng cleaning inspection, hindi sila nakapagsalita sa nakita nila sa loob ng banyo. Ang eksenang iyon ay higit pa sa anumang trahedyang maaari nilang isipin. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa accommodation registration records ay mabilis na natukoy ng mga pulis ang taong umupa sa kwarto. Siya ay si Futong Yuan, isang Chinese tourist at nag-check-in siya noong ika-25 ng Abril at nagbayad ng 3,600 baht o humigit kumulang 5,578 pesos para sa 6 na gabing pananatili. Si Tong Yuan ay ipinanganak noong 1983 at 42 taong gulang noong mangyari ang insidente. Siya ay mula sa Hebei Province, nagtatrabaho bilang welder at wala umanong kriminal na record. Ayon sa immigration data, ito ang kanyang ika-4 na pagbisita sa Thailand. Sa unang pagpunta niya sa bansa ay kasama niya ang isang tour group habang ang mga sumunod niyang biyahe ay ginawa niya ng mag-isa na nagpapakitang pamilyar na siya sa lugar ng Pattaya. Kapansin-pansin din na ang hotel na pinili niya sa pagkakataong ito ay siya ring tinuluyan niya noong mga nakaraang pagbisita. Nakuha rin sa security camera ng hotel ang footage kung saan makikitang umalis itong Yuan ilang oras bago natuklasan ang katawan. May dala pa siyang malaking backpack at isang itim na plastic bag at hindi pa malinaw noon kung saan siya nagtungo matapos umalis ng hotel. Nang matukoy si Tong Yuan bilang pangunahing suspect at makitang may posibilidad na tumakas siya palabas ng Thailand, agad na inilagay ng Pattaya Police ang kanyang impormasyon sa kanilang computer system at naglabas ng nationwide manhunt order. Simple man ang hakbang na ito, ngunit naging mabilis ang naging resulta. Makalipas lamang ang ilang oras, bandang 1:45 ng hapon sa parehong araw, dumating ang isang malagang balita mula sa Suvarnabhumi International Airport. Sinubukan umano ng suspect na dumaan sa automatic security checkpoint ng paliparan ngunit lumitaw ang kanyang impormasyon sa police manhunt system habang napansin din ng airport police ang malinaw na mga gasgas sa kanyang mukha dahilan upang agad siyang maaresto. Mabilis namang nagtungo sa airport ang mga pulis mula Pattaya upang sunduin si Tong Yuan at dalhin siya pabalik sa police station para sa investigasyon at pagtatanong. Marami ring reporter mula sa iba't ibang news outlets ang nagtipon sa paliparan at itutok ang kanilang mga kamera sa suspect. Habang sunod-sunod ang mga tanong ng media sa wikang Chinese at English, nakayuko lamang si Tong Yuan at nananatiling tahimik. Wala siyang binigkas na kahit isang salita at matapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento,
Sinimula ng mga pulis ang interrogation sa tulong ng isang interpreter. Kinabukasan, ika-27 ng Abril 2025, dinala si Tong Yuan na nakasuot ng police uniform sa 4 na magkakaibang lugar upang isagawa ang reenactment ng mga pangyayari na may kaugnayan sa krimen. Ang unang lokasyon ay ang bus station kung saan siya bumaba nang unang makarating sa Pattaya. Ikalawa ang isang 20 baht discount store kung saan umano niya binili ang mga bagay na ginamit sa krimen. Ikatlo naman ang beach malapit sa South Pattaya Walking Street kung saan niya unang nakilala ang biktimang si Mina. At ang ika-4 at huling lokasyon ay ang room 201 ng hotel, ang mismong lugar kung saan natagpuan ang biktima. Habang ini-escort ng mga pulis si Tong Yuan, kinailangan niyang magsuot ng motorcycle helmet. Ito ay matapos biglang sumugod ang ama ni Mina na hindi na napigilan ang kanyang matinding sakit at galit at malakas na hampasin ng bote ng soft drink ang ulo ng suspect. Hindi naman nasugatan si Tong Yuan dahil nakasuot siya ng helmet noong oras na iyon. Sa kabilang banda ay aksidenteng natumba ang ama ni Mina matapos siyang mawala ng balanse dahil sa sobrang lakas ng kanyang paghampas. Sa isinagawang interrogation ay umamin si Tong Yuan na dumating siya sa Thailand sakay ng eroplano 3 araw bago ang insidente bandang ika-23 ng Abril 2025. Makalipas ang 2 araw, noong ika-25 ng Abril bandang 11:30 ng umaga, ayon sa timestamp ng external security camera ng hotel ay nakuhanan si Tong Yuan na may dalang backpack at plastic bag habang casual na naglalakad sa mga lansangan. Gayunpaman ay nakasaad na 45 minuto ang atrasado ng oras sa security camera kaya ang aktual na oras ng footage ay bandang 12:15 ng tanghali. Matapos ang humigit kumulang 40 minutong paglalakad sa labas, bumalik si Tong Yuan at nag-check-in sa hotel bandang 12:52 ng tanghali. Makalipas ang halos 1 oras, bandang 1:50 ng hapon, nagtungo naman siya sa isang barbershop na malapit sa hotel. Masyadong mababa ang kalidad ng security camera footage sa lugar kaya hindi naging malinaw ang pagkakakilanlan sa kanya. Sa loob ng barbershop ay itinuro niya ang hairstyle ng isang lalaking modelo na nakapaskil sa dingding at sinabi sa barber na gupitan siya tulad ng modelo. Kalaunan ay nakapanayam ng mga reporter ang babaeng barber na nagsilbi kay Tong Yuan noong araw na iyon at ayon sa kanyang alaala, iniling ng customer na paiklin ang buhok sa magkabilang gilid habang hindi gagalawin ang buhok na nasa ibabaw. Matapos ang pagpapagupit, bago umalis ay inilabas ni Tong Yuan ang kanyang cellphone at binuksan ang selfie mode upang gamitin ang screen nito bilang salamin. Maingat niyang tiningnan ang kanyang sarili mula kaliwa hanggang kanan at nang tila nasiyahan sa kanyang bagong hairstyle, nagbayad siya ng 100 baht o humigit kumulang 155 pesos para sa gupit bago tuluyang umalis. Ibinahagi rin ng barber sa mga reporter na napansin at humanga siya kay Mina, ang magandang transgender woman na madalas makita sa lugar. Regular na lumilitaw doon si Mina kasama ang ilan pa niyang mga kaibigan. Kalaunan, sinabi ng isang kaibigan ni Mina sa barber na noong una ay hindi naman si Mina ang hinahanap ni Tong Yuan. Sa halip ay nakipag-ugnayan muna siya online sa ibang babae at nagkasundo sila sa halagang 5,000 baht o humigit kumulang 7,800 pesos, ngunit nang makita ni Tong Yuan ang aktual na itsura ng babae sa video gamit ang kanyang cellphone, ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya matapos mapansin ang malaking pagkakaiba nito kumpara sa mga litrato na nakita niya online. Diretsahan namang ibinalik ng babae ang 5,000 baht na naibayad na ni Tong Yuan ng mas maaga. Sa pagbabalik tanaw sa pangyayaring ito ay masasabing naging mapalad ang babae dahil naiwasan niya ang isang trahedyang maaaring mangyari sa kanya. Pagkatapos umalis sa barbershop ay bumalik si Tong Yuan sa hotel sakay ng motorcycle taxi. Mula roon ay nagtungo siya sa isang massage parlor na nasa tabi mismo ng hotel at nagtanong sa mga staff tungkol sa mga magagandang babae. Tila naunawaan ng babaeng empleyado ang pakay ng customer kaya sinabi niya kay Tong Yuan na maaari niyang subukan ang kanyang kapalaran sa kalapit na lugar. Sa maikling pag-uusap na iyon, paminsan-minsan ay sumisilip si Tong Yuan sa loob ng massage parlor ngunit hindi malinaw kung interesado ba siyang magpamasahe ng traditional Thai massage.
Kalaunan, nakapanayam naman ng mga reporter ang isang maliit na tindera malapit sa Pattaya Beach, isang lugar na madalas puntahan ni Mina. Ayon sa may-ari ng tindahan, bandang hapon ng ika-25 ng Abril ay nakita niya si Mina at Tong Yuan na magkausap ng maayos at tila komportable sa isa't isa. Gaya ng nabanggit, dahil dati nang nanirahan at nagtrabaho si Mina sa Taiwan, mahusay siyang makapagsalita ng Chinese kaya wala silang naging language barrier habang nag-uusap. Ayon sa vendor, regular na naglalakad si Mina sa tabi ng beach kasama ang 3 o 4 pa niyang kaibigan upang lapitan at alukin ng kanilang serbisyo ang mga turista. Ang mga batang babae na may maliit at payat na pangangatawan tulad ni Mina ay partikular na hinahanap ng ilang Asian tourists. Maayos ang naging pagkikita ni Mina at Tong Yuan ng hapong iyon at wala o manong naging pagtatalo o anumang alitan sa pagitan nila. Matapos magpalitan ng contact information, umalis si Tong Yuan sa beach area. Batay sa mga nakalap na impormasyon, natukoy ng mga pulis na sa mismong beach area umano nagkakonek si Tong Yuan at Mina sa pamamagitan ng WeChat app. Nagkasundo sila sa halagang 8,000 baht o humigit kumulang 12,420 pesos para sa serbisyo sa hotel room at napagkasunduan ding gawin iyon ng gabi ring iyon. Ayon sa mga larawan mula sa security camera ng hotel, bandang 9:14 ng gabi ay lumabas si Tong Yuan ng hotel na cellphone lamang ang dala. Nagpalit na rin siya ng damit mula sa una niyang suot na puting shirt at nagsuot ng kulay asul na damit. Ang kanyang destinasyon ay isang 20 baht convenience store sa kalapit na lugar. 9 na minuto lamang ang lumipas, bandang 9:23 ng gabi. Nakuhanan siya ng surveillance camera ng tindahan habang bumibili ng kabuang 6 na bagay. Kabilang dito ang 2 rainbow pattern bags na magkaiba ang laki, ilang transparent plastic bags na may sukat na humigit kumulang 8 by 12 inches, 2 malalaking itim na garbage bag at higit sa lahat, isang pares ng gunting. Mahalagang linawin na ang gunting na ginamit sa insidente ay hindi yung may dilaw na hawakan gaya ng lumitaw sa ilang mga unang larawan. Batay sa surveillance video habang nagbabayad si Tong Yuan, malinaw na bumili siya ng gunting na may curved blade kung saan kalahati ng hawakan ay kulay pula at kalahati naman ay dilaw. Umabot sa humigit kumulang 348 baht o nasa 540 ang kabuang halaga ng kanyang binili at binayaran niya ito ng cash. Pagsapit ng 10:14 ng gabi ay nakabalik na si Tong Yuan sa hotel at tumawag upang ayusin ang pagpunta ni Mina sa kanyang kwarto. Makalipas lamang ang 11:11 ng gabi, muling lumabas si Tong Yuan ng hotel at sa halos parehong oras ay kararating lamang ni Mina sa labas ng hotel sakay ng motorcycle taxi. Makikita sa external surveillance camera ng hotel ang paglapit ni Tong Yuan kay Mina upang salubungin siya bago siya sinundan ng babae papasok sa hotel. Magkasama silang umakyat patungo sa room 201 sa ikalawang palapag. Kung ano ang aktwal na nangyari sa loob ng kwarto ay ibinatay lamang sa salaysay ni Tong Yuan noong interogasyon at maaaring ilahad ang kanyang bersyon ng mga pangyayari sa ganitong paraan. Makalipas ang 11:11 ng gabi ay pinapasok ni Tong Yuan ang babae sa kanyang kwarto matapos silang makipag-ugnayan noon sa pamamagitan ng WeChat at magkasundo sa halagang 8,000 baht. Pagpasok nila sa silid, kapwa umano sila naghubad at naligo sa banyo. Matapos maligo ay umupo ang babae sa kama at hiningi ang kanyang bayad, kaya ibinigay ni Tong Yuan ang napagkasundo ang halaga ng cash. Ngunit nagsimula umano ang tensyon nang maging hindi umano cooperative ang babae. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon, itinulak umano ng babae si Tong Yuan hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Mula sa pagtatalo ay nauwi ang sitwasyon sa pisikal na komprontasyon at ayon sa pahayag ni Tong Yuan, hiniling niya sa babae na isauli ang kalahati ng perang ibinigay niya at pagkatapos ay umalis na lamang ito. Ngunit tumanggi umano ang babae at sinabi ni Tong Yuan na wala na siyang ibang nakitang paraan at sinubukan niyang pilitin ang babae. Patuloy naman umanong lumaban ang biktima. Sa gitna ng matinding galit, sinabi ni Tong Yuan na sinakal niya ang babae at ginamit ang kanyang siko upang hampasin ang ulo ng biktima. Nang mapansin niyang hindi na humihinga ang babae, kinaladkad niya ang katawan nito papunta sa banyo.
Gamit ang dalawang kamay, hinila niya ang katawan ng biktima at pagkatapos ay sinimula niyang linisin ang dugo mula sa kanyang sariling katawan at sa katawan ng biktima. Matapos maligo ay gumamit siya ng bedsheet na binasa ng tubig upang linisin ang mga bahid ng dugo sa sahig. Sumunod naman ay ginamit niya ang gunting upang hiwain ang katawan mula sa ibabang bahagi ng tiyan pataas hanggang malapit sa lalamunan. Ayon sa kanyang salaysay, inalis niya ang puso at inilagay ito sa ibabaw ng katawan ng babae. Kumuha rin siya ng 2 silicone bag at inilagay ang mga ito sa magkabilang panig ng katawan sa kaliwa at kanan. Matapos gawin ang krimen ay nilinis nitong Yuan ang dugo mula sa kanyang mga kamay, nagpahinga at pagkatapos ay humiga sa kama upang matulog. Iginiit niya na ang pagtanggal sa puso at paggamit sa mga silicone bag ay isang biglaang kilos lamang na naimpluwensyahan umano ng mga bagay na nakita niya sa mga pelikula at ginawa lamang niya ito upang masunod ang kanyang curiosity. Itinanggi rin niya na may kaugnayan sa paghihiganti ang kanyang ginawa dahil transgender ang biktima. Ayon sa kanya ay wala siyang dating kaalaman tungkol sa impormasyong iyon. Matapos ang insidente, nag-book siya ng plane ticket makalipas ang alas 7 ng umaga kinabukasan. Sa kabila ng katawan ng biktima na nasa tabi niya, sinubukan pa rin niyang magpahinga sa kama kahit labis umano siyang natatakot. Inamin din niya na sabay niyang binili ang industrial ties at mga plastic bag at sinabi niyang ang layunin ng mga bagay na iyon ay upang magamit sa paggawa ng krimen. Matapos ang malagim na pagpatay, sinabi nitong Yuan na panandalian niyang nilinis ang crime scene bago nagpahinga ng ilang oras. Bandang alas 7 ng umaga noong ika-26 ng Abril, nagising si Tong Yuan at agad na nag-book ng flight mula Bangkok patungong Kunming, Yunnan Province ng China. Ang China Eastern Airlines Flight MU742 ay nakatakdang umalis ng Bangkok bandang 3:05 ng hapon at inaasahang darating sa Kunming bandang 7:25 ng gabi sa parehong araw. Matapos makumpleto ang booking ng ticket bandang 7:45 ng umaga, nakuhanan ng hotel security camera si Tong Yuan habang palabas ng gusali at may dala siyang backpack at isang itim na plastic bag. Pagkatapos ay kalmado siyang tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada at sumakay ng taxi upang tuluyang umalis sa lugar. Bandang 7:53 ng umaga ay lumapit si Tong Yuan sa isang taxi driver at ipinakita sa cellphone ang address na kanyang pupuntahan dahil limitado ang kanyang kakayahang magsalita ng Thai. Napansin ng driver ang mga sugat at gasgas sa kanyang mukha at sandaling inisip na baka kagagaling lamang niya sa isang away. Ngunit hindi siya nito maisakay dahil hindi siya nakakaintindi ng Chinese at may hinihintay pa siyang pasaherong naunang nag-book. Sa pagkakataong iyon ay may dumaan na motorcycle taxi kaya ipinakilala ng taxi driver si Tong Yuan sa rider. Matapos mapagkasunduan ang pamasahe, isinakay siya nito at dinala sa Bell Travel Service sa North Pattaya ayon sa naging pahayag nitong Yuan sa mga pulis. Pagdating doon ay bumili siya ng bus ticket patungo sa Suvarnabhumi Airport sa halagang 143 baht o humigit kumulang 220 pesos at sumakay sa bus na umalis bandang alas 9 ng umaga. Pagdating sa airport, naghintay siya sa terminal dahil 3:05 pa ng hapon ang kanyang flight patungong China. Makalipas ang ilang oras, bandang 2 oras bago ang kanyang flight, nagtungo si Tong Yuan sa automatic security screening ngunit bago pa man siya tuluyang makalampas sa checkpoint, natukoy siya ng mga otoridad at agad na inaresto. Sa puntong iyon ay tuluyang naputol ang pagtatangkang tumakas ni Tong Yuan. Ang kaso ay mabilis na naging sentro ng atensyon ng Thai media at nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko dahil sa karumal-dumal na sinapit ng biktima at sa mga pangyayaring lumitaw sa investigasyon. Matapos ang trahedya ay may ilang bumatikos sa hotel cleaning staff at nagsabing kung agad sana siyang tumawag ng pulis ng gabing iyon, maaaring nailigtas pa si Mina. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang pagiging mapagmatiyag at pag-uulat sa hotel management kinabukasan ang naging mahalaga sa pagkakatuklas ng krimen. Kung hindi niya ito ginawa ay posibleng nakasakay na si Tong Yuan sa kanyang flight at nakatakas pabalik sa China. Samantala, isang TikTok video ang lumitaw kung saan pinag-uusapan ng isang grupo ng transgender women ang sinapit ni Mina.
Doon, nakilala ni Rita si Tong Yuan bilang lalaking ilang araw bago ang insidente ay nakipag-ugnayan sa kanya para sa serbisyo. Labis siyang nagulat nang mapagtantong siya mismo ang tinanggihan niyang customer at napagtanto niyang kung tinanggap niya ang alok noong araw na iyon, maaring siya ang nasa room 201 sa halip na si Mina. Tungkol naman sa tunay na motibo sa likod ng pagpatay kay Mina, iba't ibang haka-haka ang kumalat sa social media. Ayon kay Tong Yuan, biglang tumanggi si Mina na ipagpatuloy ang kanilang napagkasunduan kaya hiniling niyang isauli nito ang kalahati ng ibinigay niyang pera. Ngunit nauwi umano sa pisikal na komprontasyon ang kanilang pagtatalo hanggang sa pagkamatay ng babae. Subalit may ilang ebidensyang hindi tugma sa kanyang salaysay. Bandang 11:00 ng gabi ay dumating si Mina sa hotel, ngunit 2 oras bago iyon ay nakabili na si Tong Yuan ng gunting, mga tali at plastic bag sa isang convenience store. Nang tanungin tungkol dito ay iginiit niyang para lamang sa pang-araw-araw na gamit ang mga iyon at sinabi pang binili niya ang gunting para sa self-defense. Isang paliwanag na mahirap paniwalaan batay sa kabuuan ng mga pangyayari. Isang detalye pa ang kapansin-pansin. Ayon mismo kay Tong Yuan, naligo muna si Mina bago umupo sa kama. Kaya lumitaw ang tanong. Kung tumanggi lamang si Mina sa serbisyo pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bakit pa umabot sa puntong nagpaligo at naghanda ang dalawa? Ang detaling ito ang naging dahilan upang questionin kung tunay nga bang tugma sa ebidensya ang salaysay ni Tong Yuan tungkol sa nangyari sa loob ng room 201. Batay sa mga nakalap na impormasyon, may isa pang posibleng paliwanag sa nangyari. Maaaring hindi alam ni Tong Yuan noong una na transgender si Mina at posibleng pagkatapos nitong maligo ay saka lamang niya ito nalaman at nagbago ng isip tungkol sa kanilang napagkasunduan. Nang tumanggi si Mina sa kanyang nais, maaaring uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa mauwi sa pisikal na komprontasyon. Gayunpaman, kahit nagpapahiwatig ang pagbili niya ng gunting, tali at plastic bags na mayroon siyang ginawang paghahanda, may ilang detalye ring nagpapakitang maaaring hindi pa ganap na planado ang krimen bago siya dumating sa Thailand. Isa na rito ang kanyang Thai TR tourist visa na nagpapahintulot ng multiple entries at pananatili hanggang 180 days sa bawat pagbisita sa loob ng 5 taon. Bilang Chinese citizen, maaari naman siyang makapasok sa Thailand ng walang visa sa loob ng 30 araw. Kaya posibleng nagpapakita ang kanyang visa application na may plano siyang manatili roon ng mas matagal. Mahalaga rin ang timing ng kanyang plane ticket. Hindi niya ito binili bago ang insidente kundi pagkatapos lamang niyang mapatay si Mina. Kung matagal na niyang pinagplanuhan ang krimen, maaaring mas maaga na niyang inayos ang kanyang flight pa uwi. Kaya ang huling minutong booking ay maaaring magpahiwatig na hindi niya inaasahang mabilis siyang matutunton o kaya ay naging padalos-dalos ang kanyang naging desisyon. Samantala, may isa pang malaking tanong na nananatili sa kaso. Ang pagkawala ng kaliwang baga ni Mina. Hindi pa noon opisyal na inilalabas ang kumpletong forensic autopsy report, ngunit ayon sa mga impormasyong lumabas ay nananatiling buo ang kanang baga ng biktima habang hindi natatagpuan ang kaliwang baga sa crime scene. Samantala, nananatiling malaking tanong sa investigasyon ang pagkawala ng kaliwang baga ni Mina na hindi na natagpuan sa crime scene. Mas naging kapansin-pansin ito nang lumabas sa media ang impormasyon tungkol sa nawawalang organ bago pamandalihin si Tong Yuan sa lugar para sa crime scene reenactment. Kaya partikular siyang tinanong ng mga pulis kung bakit bukod sa silicone chest implants at puso ay may iba pa siyang inalis sa internal organs. Mariin naman niyang itinanggi ito at iginiit na ang mga nabanggit lamang ang kanyang kinuha. Kasabay nito ay kumalat ang iba't ibang haka-haka sa publiko. May ilan na nag-uugnay sa kanyang pagbanggit tungkol sa mga pelikula at palabas na napanood niya, habang ang iba naman ay nakatuon sa surveillance footage kung saan makikitang may dala siyang itim na bag nang umalis sa hotel. Mula rito ay lumitaw ang teoryang maaaring nasa bag ang nawawalang kaliwang baga at na posibleng sangkot siya sa human organ trafficking. Lalong kumalat ang hinalang ito matapos lumabas ang isang imaheng nagsasabing maaaring umabot sa mahigit 9 million baht
o humigit kumulang 14 million pesos ang halaga ng isang human lang sa black market, ngunit kalaunan, mismong Thai Police ang nagbigay ng paglilinaw. Ayon sa mga otoridad, walang internal organs na natagpuan sa backpack nitong Yuan. 2 lamang na bote ng mineral water, ilang damit at personal na gamit, cellphone ni Mina at humigit kumulang 80,000 baht o nasa 4.6 million pesos ang laman nito. Malayo ang halagang ito sa sinasabing black market value na mahigit 9 million baht at maaari namang ituring na travel money para sa 6 na araw niyang pananatili sa Thailand. Mariin ding sinabi ng pulisya na walang ebidensyang nag-uugnay sa kasong ito sa human organ trafficking. Patuloy pa naman ang investigasyon at hinihintay pa ang opisyal na forensic autopsy report, kaya nananawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasang magpakalat ng mga haka-hakang walang sapat na batayan. At dito nagtatapos ang kaso natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating dokumentaryo.